Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Salamat po sa inyo pong pagtutok sa live stream at makasama po namin kayo sa pagsamba. Alam po ninyo, it's one thing to worship God alone. Yung ang sarap ng pakiramdam na nag-worship ka sa Panginoon, nasa room ka, tapos nag-iisa ka lang, umaawit, di ba, nagpe-pray. But it's another thing to be together with God's people na talaga pong nandun yung sama-sama po nating desire, nandun po yung intensity na siya po ay atin pong sambahin. So sa umaga pong ito, sama-sama po nating itaas ang pangalan ng atin pong Panginoon. And I'm sure magbe-benefit po tayo sa kanya pong salita. Ito po ang isang maganda na tayo po ay nag-worship po talaga ng sama-sama, tapos meron pong exposition of His Word. Tayo po ay nakikinabang, meron pong kagalakan po ang atin pong puso, tumatanggap pa po tayo ng pagkain na talaga pong ikalulusog ng atin pong kaluluwa. Ang topic po natin ngayon ay survive and thrive. Again po mga kapatid, survive and thrive. Ang text po natin ay makikita po natin sa Daniel 1:18 to 20. Kung meron po kayong mga Bible, sundan po ninyo ako, Daniel 1:18 to 20. At the end of the time set by the king to bring them into his service, the chief official presented them to Nebuchadnezzar. And the king talked with them, and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's service. In every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. Daniel 1:18 to 20. Tayo po mga kapatid ay manalangin po muna at hingin po natin ang patnubay ng atin pong Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyo sa araw po na ito. We want to thank you and we want to honor you, O God. Karapat dapat po kayo, Panginoong, tumanggap ng papuri, ng karangalan, Panginoon, at pagtataas mula po sa amin. Because you are good, you are faithful, you are powerful, you are kind. Salamat po, Panginoon, sa maraming bagay na lalo pong nadidisplay, Panginoon, ang inyo pong mga attributes. Lord, sa sandali pong ito, hinihiling po namin, Lord, ang kapangyarihan po ninyo na lalo pong kumilos sa amin pong mga buhay. Matanggap po namin, Lord, ang inyong pong mga salita, pagkain po ng amin pong kaluluwa. At alam po namin, Lord, yan po yung intention po ninyo, na kami po ay makalakad, mabuhay from glory to glory and into another glory. Hinihiling po namin, Lord, ang pag-guide ng Banal na Espiritu sa amin as we listen to your word. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Balikan po natin mga kapatid, yung pong ating topic. Ang topic po natin ay survive and thrive. Ano pong ibig sabihin ng survive? Actually, para po silang magkamuka, ano ho? Sa biglang tingin, kasi nga po mga kapatid, may rhyming pa, no? Survive and thrive. But actually, it's two different words. Ang ibig pong sabihin ng survive is to continue to live or continue to exist, especially in times of difficulties, in times of dangers. Parang ang intention lang po ng isang tao ay makatawid. Yun po yung term na lagi po nating naririnig. Ang desire natin kapag may difficulties, kapag may crisis, mayroong problema, makatawid po tayo. Okay, yan po yung atin pong hinahangad-hangad. Pero meron pang isang bagay talaga na maganda. Hindi lang tayo nakatawid, kundi po nung makatawid po tayo, tayo pa po yung nakinabang, tayo pa po yung itinanghal na champion, tayo pa po yung higit na mas naging malakas. So, yun po yung sinasabi po natin. Parang ganito po yung idea. Marami po mga tao nag-iisip po sila, no? Sa hirap po ng buhay, meron pong iba nagde-desire. Sabi po nila, alam mo, magkaroon lang ako ng kotse, pwede na akong mamatay. So, tama po ba yun mga kapatid? Magkaroon ka ng kotse, pwede ka nang mamatay. What is good about having a car kung tayo po ay mamamatay din lang? Baka pwede namang magkaroon ka ng kotse, naghihirap ka naman sa trabaho,
Pwede ka naman magkaroon ng kotse na hindi ka naman mamamatay. Di ba? Meron mga estudyante, nag-iisip sila, hindi ko alam ang grading system ngayon. Yung iba sabi nila, makatres lang ako, okay na sa akin. At least nakagraduate. Baka naman sa hirap-hirap ng ginagawa po natin, baka pwede tayo makakuha ng 1.5, makakuha ng flat 1, na hindi naman tres, di ba? Pwede namang mangyari. Pero alam nyo kung minsan, ang isipan natin talaga, baka survive lang, makatawid lang. Halimbawa, sumali po tayo ng marathon. So iniisip natin, makatawid lang tayo, umabot lang tayo ng finish line. Baka pwede rin po mga kapatid na hindi ka lang umabot ng finish line. Baka ikaw pa yung itinanghal na champion. So yan po yung sinasabi po natin mga kapatid, na hindi lang surviving ang atin pong iniisip. Not just to survive, but to thrive. Ibig sabihin, hindi lang nakatawid, meron pang nakita na higit na mas magandang naging bunga ng atin pong pagtawid. Halimbawa po, meron po talagang battle. Ang iniisip natin, di bali sugatan. Ang importante, nakatawid ako. Baka naman pwedeng makatawid ka nang hindi ka sugatan. So yun po yung sinasabi po natin mga kapatid, na tayo po ay naging victor, tayo po ay nag-succeed talaga paglampas po natin ng mga crisis o kaya po ng mga battles na pinagdadaanan po natin. Halimbawa po, dali na po natin sa kalagayan po natin ngayon. As Christian, di ba hindi tayo nakakapunta ng church pero nagbabad po tayo sa panalangin. Inayos po natin yung atin pong devotional life. Nakatawid po tayo. Halimbawa po, nagbalikan na po sa church talaga. Normal routine. Okay, merong normal routine in the new normal. Parang ganun po ang mga takbuhan ng isip ngayon. Pero hindi ka naging mahina. Pwede mong sabihin, nakatawid ako at parang mas naging good Christian ako ngayon. Mas mukhang naging devoted Christian ako ngayon. Yun po yung sinasabi po natin na survive and thrive. Alam po ninyo mga kapatid, sa text natin pong binasa, meron ganyang kalagayan po si Daniel. Ibang senaryo po yung kay Daniel kasi po siya po ay nananahan noon, siya po ay nakatira sa isang godless society. Alam po natin na sa Babylon po siya. Dinala po silang bihag sa Babylon. So he was living in a godless society. Ang malaking challenge po sa kanya ng pagtawid po dito na makasurvive is to live a godly life in the increasing godless society. Talaga po, makikita po natin, in the midst of an increasingly godless society, ang challenge po sa kanya is to live a godly life. Possible po ba yon mga kapatid? Ang ganda po, parang mas magaan na tayo po ay nabubuhay na mabait at godly kung kasama po natin mga Christian. Di ba? Walang effort po yun eh. Gagayahin mo lang sila, masaya sila, effortless. Kaya mong mabuhay talaga na ipinamumuhay ang pagiging isang Kristiyano. Kasi mga Christian ang kasama po natin. Pero kung ganito po ang kalagayan, mga kapatid, kagaya po ng nararanasan po ni Daniel, possible po ba? Ang sagot po dyan, it can be done. Pwede pong gawin po yan, mga kapatid. At iyan po ay ipinakita po sa atin ni Daniel, he not only survived, but he thrived. And ang isang maganda po dito, mga kapatid, na makikita po natin, he changed an entire, of course, ang God po nagpabago, pero naging instrument po siya of change in the entire empire while he was at it. Habang siya po ay nandoon sa Babylon, naranasan po niya talaga, mga kapatid, na siya po ay naging instrumento na talaga ng pagpapala at pagbabago. If you are firm and committed, mga kapatid, you can be a great influence of change. Ulitin ko pa mga kapatid, ho. If you are firm and committed, you can be a great influence of change. Tingnan po natin yung story po na ito, mga kapatid, at ma-appreciate po natin
yung naging stand and commitment nito pong si Daniel. Actually, ang Book of Daniel, ang writer po mismo nito ay si Daniel. Kaya lang po, hindi nyo masyadong makikita dahil po ginagamit po niya yung third person in our English grammar. Ano pong ibig sabihin ng English, ano pong ibig sabihin ng third person in our English grammar? Pag gumagamit po ng siya o kaya his, him, she or her, yan po. Pag gumagamit po tayo niyan, tapos ikaw pa nagkukwento, nasa third person po yan. Okay? Pagka gumagamit po tayo ng you, ikaw, yan po, ibig sabihin po niyan ay second person. Pero pag gumamit po tayo ng I, me, mine, ang tawag po diyan ay first person. No? Balikan po natin, hindi po ninyo mahalata na si Daniel ang writer po nito. Kasi nga po third person eh. Halimbawa po, sabihin po natin, no? Halimbawa, dito sa LBCC ay merong isang gwapong pastor. Halimbawa, ganun po. Pero ako ang nagkukwento. So, hindi po ninyo alam na ako ang writer o ako ang nagnanarrate. At dito po sa narrative na ito, hindi niyo po mahalata na si Daniel, maliban po doon sa chapter 8, I think chapter 8, na binanggit po niya dito ay Daniel. So, very personal po yon. So, nakita po ba natin, pag gumagawa po tayo sa mga notary, ginagamit po natin yung first person. I, Ray Maningas of Legal Aids. So, dapat first person po yan. Pero doon, ginamit na po ito ni Daniel. So, bakit po natin kailangan siyang pag-aralan? Kasi po, lalo po nating ma-appreciate at magkakaroon po tayo ng good impression doon po sa pangunahing tauhan kasi alam po natin kung sino po yung nagbibigay ng emphasis. Siya po mismo yung writer at siya po yung pangunahing tauhan dito po sa istorya pong ito. Alam po ba ninyo ang bad news that time? Sabi nga po natin, ang setting ay nasa Babylon at ang Babylon, yan po ay personification of evil. Pag narinig po natin, yung Babylon, pinipersonify po niya yung pong evil things. Kasi parang kakambal na po yan ng Babylon. Naiisip po natin mga evil things kapag binanggit ang lugar na Babylon. Para pong Corinth, pag sinabi po natin Corinthians, naiisip po natin sin, naiisip po natin kaguluhan. So, just the same, ito pong Babylon. At meron pong hari po dito. Ang hari po dito ay si Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar, ni-raid po niya ang Judah at pinasok po niya yung temple of God. Yung God's temple, tingnan po ninyo kung gaano kasama ang hari po na ito. Kasi po, nang pagpasok po nila doon sa God's temple, kinuha po niya yung mga devoted and holy things. Tapos, dinala po niya at ipinasok po, dinisplay po niya ito sa kanyang demonic temple. So, imagine that, mga kapatid, mga holy things, tapos dadalhin sa kanyang demonic temple. So, ganyan po ang Babylon. Ganyan po ang kanila pong hari. At meron po silang kultura na hindi po maganda. Sila po ay naniniwala sa mga astrologies. So naniniwala po sila sa mga hula, pagbasa ng kanilang mga kapalaran, mga darating na panahon, okay? Yung occultism, at yan ay ini-sponsoran ng government. Okay po sa kanila yan. And that was Daniel's dilemma, mga kapatid. Ito po ang problema ni Daniel kasi si Daniel, isa po sa mga kabataan na nadala po sa Babylon ay si Daniel. Okay? So batang-bata pa siya, that time, ito po ang kanya pong problema, mabubuhay po siya at doon po siya lalaki, doon po sa lugar po na yon. Pero meron pong 3 malalaking sikreto to survive and thrive. At yan po ay ginawa po ni Daniel. Though sabi po natin that time, bata pa po siya.
Pero napanindigan niya po ito. 3 big secrets to survive and thrive. Ulitin po natin mga kapatid, hindi lang po tayo dapat mag-survive, kundi po mag-thrive din po tayo. At ngayon titingnan po natin yung 3 big secrets to survive and thrive. Ang number 1 po natin, dwell in what is permanent. Dwell in what is permanent. Daniel 1:7, the chief official gave them new names. To Daniel, the name Belteshazzar; to Hananiah, Shadrach; to Mishael, Meshach; and to Azariah, Abednego. So binigyan po sila ng iba't ibang pangalan. Sila po yung mga napili ng mga prominenteng angkan mula po sa Juda, at ang pinili yung maayos at makikisig, mga gwapo, yun po yung mga pinili. Kasi po after po ng period ng pagsasanay po sa kanila, sila po ay papasok sa pagsiserve doon po sa king. Kaya po aalagaan po sila for 3 years. Pero ang unang-unang ginawa po sa kanila, pinalitan ang kanilang mga pangalan. Kay Daniel ay Belteshazzar, to Hananiah ay Shadrach, to Mishael ay Meshach, and to Azariah ay Abednego. Kaya po natin binibigyan ng emphasis yung mga pangalan at inuulit-ulit ko. Yung pong mga unang pangalan po nila was a Hebrew name. Nakakabit po iyan sa kanila pong pananampalataya sa Diyos. Yun po yung kanila pong pangalan. No? Pero pinalitan po yan eh. Yung Daniel, pinalitan nga po yan. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Daniel? It was a Hebrew name na ang ibig sabihin ay God is my judge. Ang Panginoon ang aking hukom o ang Diyos ang humahatol. Okay, yan po yung Daniel. Maganda pong pangalan po yan. Actually, naging sikat po yan at maraming nagpangalan po ng Daniel. Pinalitan po yan ng Belteshazzar, na ang ibig sabihin ay Bel protect the king. Okay? It was a pagan name actually na kakabit po iyan, dahil pagan name nga, kakabit po iyan ng Diyos-Diyosa naman po dito po sa Babylon. Okay? Sabi, Bel protect the king. Okay? So yan po ay pangalan ng Diyos-Diyosan, yung pong Bel po na yan. Okay, makikita po natin na merong pong switching na nangyari. Hindi na po natin titingnan yung iba pang mga pangalan ng kanya pong mga kasamahan. Pero gusto ko lamang po makita po natin ito. Yung pong L po kasi dyan, sa Daniel, yung hulihan na EL, L, at doon sa Mishael, yan po ay name of God. Yung pong L. It is the name of God. At yung kila Azariah, na meron pong ya sa dulo, ang equivalent po niyan ay Jehovah. Ibig sabihin, yan po ay nagbibigay ng emphasis sa kanila pong pananampalataya at pagsusuko ng kanila pong buhay sa Panginoon. Pero si Nebuchadnezzar, pinalitan ng kanila pong mga pangalan to take away their allegiance to God of Israel and give their allegiance to the Babylonian God. So yun po yung sinasabi nating switching. No? Mawala ka sa focus sa iyong sinasambang Diyos at sa pag-i-stay mo sa Babylon, pinalitan ng iyong pangalan, kalimutan mo na rin ang iyong faith at sambahin mo yung kanilang Diyos-Diyosan. Ginawa po ito ni Nebuchadnezzar to erase their attachment to their own religion and God. Pagtalikod, intentional na pagtalikod, no? Or kung hindi man intentional, ay gradual na pagtalikod sa kanila pong sinasamba na Diyos. Alam po ninyo, for Daniel, changing the name was not enough. Ito po maganda kay Daniel. It was not enough na palitan ng kanyang pangalan to take him away from his allegiance to God. Matibay na matibay po si Daniel sa kanya pong pananampalataya. Actually,
ang pangalan po talaga na ma-encounter po natin ay Belshazzar. Okay, Belshazzar. Yung Belshazzar, ito po talaga yung meron pong pangalan. Pakinggan po natin ito, no? May konting twist po ito. Yung Belshazzar, ito po talaga yung Bel protect the king. Okay? Pero ang mapapansin po natin, meron na pong konting twist. Hindi po talaga na-allow nito pong si Daniel na iyon ang kanya pong maging pangalan. Sa halip ay Belteshazzar. Okay, baka naguguluhan po kayo. Yung Belshazzar, ito po yung Bel protect the king. Pero biglang may nasingit na TE sa gitna, kaya naging Belteshazzar. Yung pong T, yung TE, ang ibig sabihin po niyan ay not. Bel not protect the king. So, ayaw po nitong si Daniel na even yung kanyang pangalan ay totally tumatalikod. Wala po siyang magagawa actually. Kahit po bigyan siya ng bagong pangalan, pero at least meron pong twist na hindi naman po totally na talagang isinuko niya lahat na ang kanyang i-honor ay yung pong God of Babylon. So what's the point, mga kapatid? What's the point? Tanggalin man ang pangalan talaga ni Daniel. Mapunta man siya sa ibang lugar, okay? They can change your place, they can change your name, they can change even your language, pero alam po ninyo, meron pong hindi pwedeng baguhin talaga. Kaya ito po yung sinasabi po natin, dwell with what is permanent, kasi nga po, pwedeng mapalitan ang ating pangalan, pwedeng mapunta tayo sa ibang lugar, pwede tayong matuto ng ibang language, but we can keep our faith. Can we say amen? Nag-a-agree po ba kayo? Kahit palitan ng inyong pangalan, kahit mapalipat kayo ng ibang lugar, kahit maging matalino kayo at marami kayong malamang lingwahe, but still you can keep your faith. Ito po, depende na lang sa iyo. Pero ito ang pwede mong hindi talaga ibigay, pwedeng hindi pakialaman, kasi ikaw at ang Diyos ang talagang meron pong ugnayan tungkol po sa bagay po na to. Minsan baligtad po ang isip po talaga ng mga tao. Meron po mga tao na ikino-compromise even their faith para lamang po mag-succeed. Pero sa totoo lang, sabi nga po natin, you can survive and thrive. At makikita po natin yan sa bandang huli. At yan po ang nangyari sa buhay po ni Daniel. So wag baligtad po ang isip, no? Never exchange the permanent to temporary. Okay? Matalino po itong si Daniel kasi alam po ninyo, allowing wicked things for the purpose of self-gain is temporary success. Totoo po yan, mga kapatid. Oh. Sa sobrang talino po nitong si Daniel, alam po niya yan, mga kapatid. Pag inalaw po niya yung wicked things to happen for the purpose of self-gain, yung hindi ka masaktan, o kaya ma-promote ka kaagad, this is just a temporary success. Hindi rin po yan nagtatagal, mga kapatid. Ulitin po natin, kahit palitan ang iyong pangalan, kahit mapaiba ka ng lugar, kahit gaanong wika, karami ang inyong matututunan, you can keep the faith. Dwell what is permanent. Ito po yung ating panghawakan. Ito po ang atin pong ipamalagi sa atin pong buhay. Yung atin pong pananampalataya sa atin pong Diyos. Ang number 2 po natin, act according to your godly principle. Hindi lang po basta your principle, kundi godly principle. Ulitin ko po, act according to your godly principle. Daniel 1:8. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way.
Alam po ninyo mga kapatid, ito po yung parang mukhang maganda nung po sila ay tinitrain. Ino-offeran po sila sa table ng pinaka-best na pagkain at pinaka-best na inumin. Okay? Kung tayo po yan mga kapatid, pwedeng walang isip-isip na kasi ito na yung pinaka-best na pwede nating tanggapin physically, no? Pero alam po ninyo, ito pong si Daniel, meron po siyang conviction, meron po siyang prinsipyo, meron po siyang paninindigan. As a godly man, alam po ninyo, ito po yung prinsipyo po niya. Ayaw po niyang tanggapin yung royal food at saka po yung wine na ito. Bakit po mga kapatid? Iniisip niya makaka-defile ito sa kanya, makakapagparumi po ito sa kanya. Kasi po, ito pong mga pagkain po na to, alam po niya, mga kapatid, na ito po ay hindi pasado according to the law of Moses, yung mga meat na marumi sa paningin, so hindi po niya ito matatanggap. Kung paano po gusto pong i-train, ito pong si Daniel at ang kanya pong mga kaibigan, doon po sa Babylon, na-train na po ito sa godly principle ang bata pong ito. So iba din po mga kapatid yung may foundation. Pag may foundation tayo sa atin pong pananampalataya at matibay po yan mga kapatid kahit saan po tayo makarating. So ito pong si Daniel, ito ang best food and wine. Pero ang sabi niya, sabi po niya dito, ayaw kong tanggapin yung mga inumin at pagkain. Daniel resolved, pakisabi nga po natin, Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. Alam po ninyo sa ibang translation, kaya ako po pinababanggit po sa inyo yung salitang resolved. Kasi sa iba po yan, ang translation ay purpose. Purpose in his heart. Ibig sabihin po niyang salita po na yan, very strong ang word na yan. Ibig sabihin ay decided resolution. Eto na po, settled na po siya na hindi po niya tatanggapin. Hindi po siya kayang pilitin na kumain ng pagkain na ipinagbabawal. Bukod pa po doon mga kapatid na ito po ay hindi pasado mula po sa law na natutunan po niya kay Moses or galing kay Moses. Hindi lamang po yon mga kapatid. Alam po niya na ito po ay in-offer po sa mga Diyos-Diyosan. Kaya hindi po niya ito makakain. So ito pong praise na ito, purpose in his heart. And actually translated, laid upon his heart. Ito po, nakatanim na po ito sa kanya pong puso. Meron na pong full commitment. Ito pong si Daniel, never take food na in-offer sa mga idols. Ganon din po yung drinks. Alam po ninyo, yung devotion po ni Daniel, yan po ay decided resolution para po sa kanya. Hindi na po mababago. Alam po ninyo mga kapatid, we cannot advance in maturity without a clear principle. Ulitin ko, you cannot advance in maturity without clear principle. Dapat sinesettle po natin ang mga bagay-bagay. Una, may prinsipyo po ba tayo? Yung prinsipyo natin, is that a godly principle? Godly principle po ba talaga? Kaya ko po ini-emphasize, dapat godly principle. Hindi po tayo mga kapatid makaprinsipyo lang. Yung sasabihin natin, may prinsipyo ko eh. Yung ganong pong klase, no? Yung sinasabi na may prinsipyo ko. Anong klaseng prinsipyo? Dapat po godly principle. Naninindigan tayo, kaya tayo naninindigan dahil ito ang katotohanan. Alam po ninyo, kung wala tayong principle, mga kapatid, every road will be a right road to a person without conviction. Every road seems right to a person without conviction. Totoo po yan mga kapatid. Iniisip natin, lahat ng daan papunta sa tamang destination kapag wala po tayong conviction. Okay, yun po talaga yon mga kapatid. Ho? Kaya po maraming tao ang nagkakamali. Kala nila lahat ng daan papunta sa tamang patutunguhan. Magandang principle mga kapatid. Ang bagay po na yan at
maganda po na isakabuhayan po natin itong bagay po na to. Another thing po mga kapatid, na talagang makikita po natin bakit po siya nakasurvive and thrive. Number 3, nag-practice po siya ng pagiging optimistic. No, number 3 natin ay practice optimism. Pag sinabi nating practice optimism, sanayin po natin ang atin pong sarili na meron pong pananampalataya, tumingin po ng positibo sa pwedeng gawin ng Diyos po sa atin. Daniel 1:11 to 13. Okay, basahin ko lang po yung Daniel 1:11 to 13. Daniel then said to the guard whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with what you see. Alam po ninyo, isang maganda po dito, magagalang ng mga bata, nabigyan po sila ng konting pabor, pwede pong nakikipag-usap po sila, nakikipagpaliwanagan doon po sa mga official ng hari. At si Daniel, siya po yung isa sa nakipag-usap, nang sabi niya, pwede ba wag mo na kaming bigyan ng royal food, wag mo na rin kaming bigyan ng wine, only vegetables and water for drink. Yun lang po ang kaniya pong hinihingi. Pero alam po ninyo, ayaw pong pumayag nung chief official ng king. Sabi niya, okay naman sa akin, kaya lang ang problema dito, pag nalaman ito ng hari at hindi naging maganda ang resulta ng inyong mga pangangatawan, lagot ako sa hari, pupugutan ako ng ulo. Pero alam po ninyo mga kapatid, etong si Daniel ay napaka-optimistic po niya. Kasi ang sabi po niya dito po sa chief official, basta wag niyo kaming bigyan. I-test niyo muna kami for 10 days. Tapos ipag-match niyo kami, tingnan ninyo kung ano ang kalagayan ng kumakain noong mga meat, ng royal food at kami na kumakain ng gulay. Sila na merong wine at kami na umiinom lang ng tubig. Very optimistic. Ito pong si Daniel. Bakit po mga kapatid? Anong ibig sabihin ng optimism po na ito? Ang ibig sabihin po mga kapatid, para kay Daniel, even though they were in Babylon, God is still in control and God is still do miracles and God is still powerful to do things, to work things for them. Yun po ang isang bagay na makikita po natin ng pagiging optimistic nito pong si Daniel. Naniniwala siya na kahit nasa iba siyang lugar, kikilos ang Panginoon pa rin. Can we say amen mga kapatid? Can I receive an amen from you mga kapatid? Kahit nasa ibang lugar ka, pwedeng kumilos ang atin pong Panginoon. There are times, mga kapatid, there are times that we need to challenge the people who challenge us. Ulitin ko po. There are times that we need to challenge the people who challenge us. Maganda po ito, mga kapatid, na pag-aralan po natin na yung mga tao na nag-challenge sa atin, i-challenge din po natin. Amen po ba? Alangan naman tayo lang lagi binibigyan ng challenge. Okay, ang challenge, kumain ka ng meat. Okay, pero alam mo, ito ay according to your conviction, hindi dapat. Yung uminom ng wine, according to your conviction, hindi ako tatanggap niyan. So, i-challenge mo rin, no? Ang gusto niyo lang ba maging malusog kami? Bigyan niyo kami ng pagkain, bigyan niyo kami ng gulay lang. So, ito yung challenge para naman doon sa kabila, doon sa chief officials. At kung hindi niyo makita kung gaano kami kalakas at magmamatch kami doon sa inyo pong mga alaga. So, minsan kailangan nating i-challenge. Naalala ko na nag-a-apply kami ng work ng mga
panahon ng kabataan, nag-a-apply ako ng trabaho. Kailangan i-challenge mo rin kahit bago ka sa trabaho. Okay? Nag-a-apply ako noon pero sabi ng mga boss, may pasok ng Sunday. Makikipag-negotiate ka rin. Sabihin mo, pwede po ba ang gawin kong day off ay Sunday? So pwede naman natin i-challenge, no? One time, meron pong encounter sa isang lugar na akin pong minementoran. Ang sabi nila, hindi sila makakapunta kasi ang off nila ay Sunday at hindi Saturday. Sabi ko, bakit iniisip nyo kaagad na hindi kayo papayagan? Malay ninyo, payagan kayo. So nagpaalam po sila, pinayagan sila. Minsan, i-challenge po natin yung mga nag-challenge po sa atin. At magugulat ka na lang for the working of God. Kikilos po talaga ang atin pong Panginoon. People may not always believe in you, kapatid. Maaring pag tiningnan ka, hindi ko mabibigyan to ng pagkain, patay ako sa hari. People may not believe always. Hindi naman po laging naniniwala sa atin ng mga tao. People may not always believe in you, but always stand on what is true. Stand with your conviction. Sa totoo lang mga kapatid, kung hindi ka handa na itaya ang buhay mo, you will suffer the consequence. Amen ba? Pag hindi ka handa na itaya ang iyong buhay, you will suffer the consequence. Totoo po yan. Marami pong karanasan, and even sa karanasan po ni Daniel, tingnan po ninyo, kung nagpatumpik-tumpik po siya, okay, magpatenga-tenga siya sa kanyang kalagayan dito, hindi po siya itataas. Hindi po marireveal ang glory ng God sa kanya pong buhay. Kaya po, maraming pagkakataon, kailangan po nating itaya ang atin pong buhay. Alam po ninyo, pag itinaya po ninyo ang inyong buhay for good, pag itinaya po ninyo ang inyong buhay for the glory of God, bigla kang itataas ng ating Panginoon. So hindi ka dapat matakot, kapatid. Isang bagay pa po, mga kapatid, na makikita po natin, meron po siyang wisdom. Bahagi po iyan, mga kapatid, ng pagiging optimistic po niya. Meron po siyang karunungan na aralin ang galaw, ang sitwasyon doon po sa kaharian. Alam niyo po niyang makisama, alam po niyang makipag-usap, at ang katalinuhan po niya, ginamit din po niya para ma-retain sa kanya yung kilos at gagawin ng atin pong Panginoon. Ano po ang result nito, mga kapatid? Ano ang result? Doon po sa verse na atin pong binasa, after 3 years, pinatawag po ang lahat ng mga sinasanay. And they were excellent. Yan po number 1. They were excellent. Kasi po, punong-puno po sila ng knowledge and understanding, full of wisdom. Habang tinatanong po sila ng hari, nasasagot po nila ito. Okay? Kaya sila nga po yung very prominent na nandoon sa serbisyo ng hari kasi nakita ng hari yung kanilang katalinuhan. So they were excellent, they were full of wisdom, and they were matchless. Makikita po natin, wala po silang kapantay, mga kapatid. Wala po sila talagang kapantay. Ang sabi, they were 10 times better than all the magicians doon po sa kingdom ng hari. Yung hindi kayang ipaliwanag ng mga magicians, kaya po nila. So, wala po silang kapantay. They were excellent. At alam po ninyo, mga kapatid, excellence brings glory to God. Hello. Excellence brings glory to God. Sa totoo po, ito po yung naging resulta, mga kapatid. Nakasurvive po sila in the long years of training, mahabang pagtitiis, bilang alipin po sa Babylon. Nakasurvive din po sila dito po sa sinasabi po nating godless society. At sila po ay itinaas at naparangalan sa panahon na itinakda ng atin pong Panginoon. So mga kapatid, this is how to survive and to thrive.
Wag po tayo makontento mga kapatid na nakakasurvive lang. Yung sabi natin, no, parang merong battle, tapos at least nakarating sa finish line. At least kahit duguan, nakarating din naman ako at nakalampas, nagtagumpay din naman ako. So hindi lang po mga kapatid basta nakalampas, kundi dapat nag-excel tayo. Nag-grow tayo. Nagiging very strong tayo. Napoproclaim at nadideclare tayo as champion sa dulo. Napaparangalan po natin ang Panginoon pagdating po sa dulo. Okay? So yun po mga kapatid yung sinasabi nating nagtatribe. Hindi po yung sobrang bigat na bigat tapos ay salamat nakarating din sa dulo. Hindi lang po tayo nakarating sa dulo. Kundi sa biyaya ng Panginoon, nandun pa rin yung lakas, nahandon pa rin mga kapatid na tayo po ay nakakatayo, tayo po ay very strong, tayo po ay pwedeng matanghal na champion, victorious, successful because atin pong in-apply yung mga bagay po na to. Atin pong sinikap na mag-dwell on what is permanent. Nag-dwell po tayo sa mga bagay na hindi kayang nakawin po sa atin. Yung pananampalataya po natin sa atin pong Diyos. Ganon din po mga kapatid, very optimistic tayo. Meron tayong faith na things will come out right dahil po nahandon ang kilos at biyaya ng atin pong Panginoon. Ano man po mga kapatid, ang atin pong pinagdadaanan po ngayon, ano man po yung battle po natin ngayon, ano man po mga kapatid, ang nilalakbay po natin ngayon, sa dulo po nito, ito po ang prayer po natin, dapat meron pong thriving, meron pong mas maganda na outcome yung buhay natin. Muli po, in-invite ko kayo na manalangin at ilapit po natin ito sa atin pong Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga salita po ninyo na napahayag sa sandali pong ito. Nihiling po namin, Panginoon, ang inyo pong biyaya ng pagkilos, Panginoon, para po sa amin. Samahan po ninyo, Lord, kami sa amin pong journey habang tinitingnan po namin at pinupuntahan ang aming destination. Alam po namin, Lord, na for your glory, we can be strong, we can be a champion, we can succeed, O God. Maraming bagay po kami na pwede pong magawa para po lalong lumutang ang inyong pong kalakasan sa amin pong mga kahinaan at sa amin pong buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen.